Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng One TV Philippines. Good news po ito para sa mga DDS na kasama ko. Yung ICC na desisyon kahapon, hindi nila pinayagan na palabasin si Tatay Digong. Ito ngayon, Supreme Court natin kumilos na sa matagal ng petisyon ng habeas corpus petition, ang Korte Suprema na ang gagalaw magdesisyon na kung pwedeng pabalikin si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Ito, the Supreme Court has ordered Malacanang and key cabinet officials to respond to a habeas corpus petition seeking to secure former President Duterte's return from ICC detention. Officials have 30 days to file their memoranda. Wow! So, huwag po tayong malungkot mga ka-DDS. Temporary setback lang yung decision ng ICC. Ito, for a long time, bakit ngayon pa umaksyon ang Supreme Court? Di ba? Itiniming na paglabas ng desisyon ng ICC Appeals Chamber na hindi pwedeng palabasin. Biglang naglabas ang Supreme Court. Akala ko hindi na nila aaksyonan ito eh. Ngayon aaksyonan na. So ako, may pag-asa pa. Dahil sana dito na tayo mananalo. Sana magdesisyon ng Supreme Court nga produce the living body of Rodrigo Roa Duterte. Patay sila ngayon. Ito. NBank. NBank decision ito basahin ko lang yung the matter of the petition for writ of habeas corpus Sebastian Duterte petitioner. Ang mga respondents, yung mga inuutusan na mag-submit ng kanilang sagot. Number 1, Lucas Bersamin in his capacity as Executive Secretary, o si Recto na ito ngayon. Boyeng Rimulya in his capacity as DOJ Secretary. So, Vida na ngayon, Vida. Si John Vic Rimulya in his capacity as DILG. Si General Romel Marbel in his capacity as Chief PNP. So, nartatis na ngayon. Ito, si General Torre in his capacity as CIDG Commander. Ano pa? Honorable Minardo Guevara in his capacity as Solicitor General. So, iba na. Ano pa? Ito, si Enrique Manalo in his capacity as Foreign Affairs Secretary. Iba na ata ngayon. General Romeo S. Browner. Naku, kasama. General Browner. In his capacity as Chief of Staff. Then, Yusek Alcantara in his capacity as Director General of Philippine Center on Transnational Crime. Mga piloto kasama, Captain Johnny Gulia and Captain Elmo Sigubia. Yan, yung mga pilotong nagdala kay Tatay Digong sa sasagot sila ngayon within 30 days. At after that, ang desisyon na ng korte, magdidesisyon. So, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Medyo nakakadismaya, but wala tayong magawa. The court has decided. Let's respect the decision of the ICC. In the same manner na ang Duterte family nagbigay na ng statement na they respect it and they will continue to coordinate Basta tuloy lang ang laban. Basta ako, this is a blessing in disguise.
Bakit? Yun ang tanong ko. Bakit ngayon pa kumilos ang Supreme Court? Meron bang kinalaman doon sa pag-deny ng ICC Appeals Chamber? Ano? Haka-haka ko lang ito ha. Wala akong basihan. Opinion ko lang ito na yun yung i-release ha. Oh, sina, kami na. Sa Supreme Court, kami na ang magdesisyon. So ituloy po natin ang pagdarasal para sa ating minamahal na Tatay Digong. Mayroon nga akong nakitang post. Sino ba yung nag-post? O statement. Si dating DA Secretary Manny Piñol, sabi niya, kinamumuhian o kinagagalitan ng libo-libo lang, ba't minamahal ng milyon-milyon? Yan po si Tatay Digong natin. Naniniwala ko na mas maraming Pilipino na sumusuporta o naniniwala sa magandang ginawa ni Tatay Digong kapanahonan niya. Hindi siya perpekto, meron ding mga kapalpakan. Wala namang presidenteng walang kapalpakan. Kaya lang, to me, kaya DDS ako, hindi ko ikinakaya. I am a diehard Duterte supporter. Hindi ko pa na-meet ng personal si Tatay Digong. BP Sara, yung mga magkakapatid, wala talaga as in. Istandi lang ang nakapalitrato ko kay Tatay Digong nung nagbisita ako sa Davao 2018 ata yun, o 2019. Natulog kami sa isang hotel sa Davao, may istandi siya doon. Di palitrato ko sa kanya. Yun lang. So bakit ko siya sinusuportahan? Dahil nakita ko, good governance. Kitang-kita nyo naman sa Davao. Oh, sa buong bansa, umaalis ang mga investors, foreign investors. Ang Davao, baliktad. Doon nag-i-invest ang mga negosyante, local or foreign investors, pumupunta sa Davao dahil sa good governance. Naniniwala ako na maganda ang kalidad ng pagserbisyo ng mga Duterte. So, sana, ito na. Answered prayers natin ito na ang ating mismong Supreme Court na ang gumalaw para desisyonan yung petition na pabalikin buhay, produce the living body of Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang ibig sabihin ng writ of habeas corpus. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. So mga ka-viewers, live ta karon ako karon diri sa balay nga makita nimo nga trapal lang ang atop o ang dingding. So mo na gid ang hitsura sa ilang balay, trapal, ang dingding o ang atop. So luoy kayo ang kahimtang sa balay o sa tag-iya dito sa sulod. So atong sudlon para ano atong makita. So atong tan-awon si ante. Ayo. Oy. Oh, mayong puntag te. So mo ni ang kahimtang nila ante diri sa sulod. So trapa lang ang ilang atop o apil pod ang ilang dingding. So trapa lang pod ang ilang dingding. So kung muulan, ulanan gid kay sila. So mao pod na ang ilang lutuanan, ilang abuhan. So makita gid nimo nga luoy gid sila. So pila na ni katuig ang inyong balay ante nga sa inyong pagpuyo diri sa inyong balay? Duha na may dere. So duha pa lang ni katuig ang ilang balay ni ante. So trapa lang yod ang ilang dingding o ang ilang atop. So na kay anak te? Na 5. So 5. Estudyante ang duha. So pila na day mong edad te? 41. So 41 na si ante.
So, asay mong bana day ante? Naglakaw lagi. naglakaw. Wala. Nangita siya upang ginabuhian. So, si ante, 5 kabuki ang anak kung mo ilang balay. So, subscribe ta mga ka-viewers. O, salamat. Mat kay sa Ginoo na naaragi nakadumdum sa among balay na Oo, nga matabangan mo. kuan. Sige ante. Kung saan mo paningkamot. Wa Oo. gyud nga ana ra gid among payag balay. Sige ante, salamat.